Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ang impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga ligtas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Raising livestock is a rewarding way of life. From the quiet hours of dawn to the bustling activity of the market, every step requires dedication and skill. Today, we take a closer look at the journey of a hardworking farmer as they tend to their animals and bring them to the Leon Livestock Auction Market. As early as 12 a.m., Manong Edwin wakes up and ready to begin his day. He carefully prepares his livestock for transport, ensuring they are in the best condition for the auction market. By 1 a.m., he and his team pull their stocks, making their way to the Livestock Auction Market, or LOM. Selling livestock is not just about bringing animals to market. It's about careful selection and preparation to get the best price possible. Sellers and buyers start arriving, eager to engage in the bustling trade. Each livestock is carefully weighed on the digital weighing scale. After weighing, every animal is assigned a number, making it easier for buyers to track their chosen stocks. Pag-abot isang baboy, before siya ikiluhon, gina-check anay ang iyang barangay certification. And then, hindi, why isang kiluhay nga matabo unless na why pa maabot ang buyer. At saka, while nga nagakilo, gatanaw man ang mga farmers na kung sabihin, mabalaan nila kung pila ang kilo sa ilang baboy. After that, ang aton nga kuha, ang aton nga buyer, makuha siya sa cash tickets o kung ang weighing slip nga sa diin, dira ma-indicate ang kilo sa iyang baboy para nga i-presentar sang tag-iya sa buyer nga amo na ang kilo sa iyang baboy para nga ibayaran na. The livestock class and weight are recorded for transparency and accuracy. At a livestock auction market, each stock is meticulously inspected by potential buyers. Every detail, from size and weight to overall health, is carefully evaluated. As the bidding process unfolds, buyers compete for the best livestock. In the end, the highest bidder secures the stock, ensuring a fair and competitive marketplace. Ang advantage kid ma'am kay man sang before ang mga baboy yawan kami ka pangita kang amon nga kung sino ang mabakal usually ga sa tinda lang ang dalaganan ka mo gadlagan ang tagiya sa market and then ipa sa manug iyaw. Unlike Subong, kung may auction market, may mga buyer halin sa sagwa sa mga city pag sa ibang pang lugar nga nagakadto diri. So hapos lang gid ang pagbaligya sang baboy ka mga tao diri sa Leon, usually mga member. Ang LEPA
kag ang mga member ya nagapasalamat gid sa LOM kay man naging matawhay, naging mahapo sa amon kung paano namon ibaligya ang amon mga baboy kag ang presyo hindi kami mapirdi kang presyo sa pagbaligya ka baboy. Kay man sa una, ang baligyaan ay pamata lang, tapos kisa hindi pa sigurad ang kung pila kilo ya. So, kung sumaon mo kisa sa may kapital mo agin isa pirdi ka pa. Unlike kung may loan, makakita kita ka mga buyer nga alin sa gwa, kag hindi masyadong mag-stagnant amon baboy dire sa Leon. Kaya siyempre may mga buyer kita kay kung ang tinda lang hindi man kasarang itong kay sa pagkadamo ka agresya dire sa Leon. A long-standing tradition of livestock trading thrives in Leon, Iloilo. Established in 1978, the once named as Carabawan has evolved into a vital economic hub, the Leon Livestock Auction Market, supporting farmers, traders, and the local government. From January to July 2024, the Leon Livestock Auction Market recorded a total transaction value of 177,740,900 pesos. The highest revenue came from hogs, contributing 78.1 million pesos, followed by cattle at 62.2 million pesos and Carabao at 33.6 million pesos. This continuous economic activity highlights the market's vital role in sustaining local livelihoods and regional agricultural growth. Just to give you the idea, Leon, before we have challenges na facing in the management of our livestock auction market. Well, one of those is the limited facilities that includes the shed, and then the problem on drainage, and then the manual weighing, of course, before we've been doing that. And also, the limited access of the traders because of lack of promotion. And we have a long duration of transactions during that time. It took the personnel around 10 hours just to complete the transaction, or just to just to give the services to our clients as well, and also a limited revenue. I am appealing, nagapangabay ako sa mga pumuluyo natin sa Banwakang Leon that buruligan natin dyan. Not only nga nag-benefit kita, kang atin nga pangabuhian di dyan, kag ang atin lagi kada ginalantaw nga mas makabulig pagid sa economy kang atin pumuluyo. Kami naman di dyan sa munisipyo lokal kang Banwakang Leon, rest assured that we will do our best as mayor of this town. Himuon naman ang tanan-tanan para mas ma-improve pagid kag kilalahan ang Banwakang Leon, not only the summer capital of the province of Iloilo and the fruit and vegetable basket of Iloilo, but the livestock hub of the province and the whole Philippines. From a small trading post at the back of the municipal hall to a thriving livestock auction market in Barangay Talakungan, Leon Livestock Auction Market has continuously adapted to the needs of farmers and traders. With the support of the Japan 2KR project and local government investments, the market has undergone major upgrades. Part of the consideration why ang Leon was considered as a livestock hub is the population of the livestock in Leon. Actually, if we try to look at statistics, would say that municipalities of Leon and Cabatuan are the major livestock producers in the province of Iloilo. Sa tulad, makita natin ang mga improved infrastructures, makita natin ang ating administration building, po na siya, mga cater na siya, damo ang numbers ng mga clients natin na makastransact, rain or shine matana. We have our fences, na makasecure kang atin ng mga clients and our livestocks. And makita man natin sa tulad, simentado rin ang ating selling area kag ang mga dalan. So very comfortable rin mag-transact
ang aton nga mga farmers ug traders sa aton stock market. Secondly, ang aton nga improved nga animal shed. So makita natin nga mas organized rin ang aton livestock market. Naka-separate ang mga large ruminants natin ng cattle kang Carabao. So may area mata nang allotted for hogs, for goats, and for our poultry. Sa tulad, we're very fortunate na may digital lang kita and calibrated nga weighing scale. Kung sabihin na mas transparent kung na in terms kilo, makita na di farmer once kilo ng sapat, kag mismo si buyer makita na kung pala kilo ka sapat. And we have also our improved system of operation. So kanang-una, gaw sa kami alas 4 pero nag-end kami alas 2, alaw na. But for now, nag-end kami sa kami alas 4, nagatapos kami 7 to 8 a.m. So while so far yung mga transaction, so mga baka na nabili dyan, subject for pick up rin kang mga buyers. So makita natin na may improve sa transactions. It's because ang mga documents na kinanglanan ni buyer or ni farmer, di dyan mismo may issue sa livestock market natin. So di dyan ang presence ka natin yung Municipal Treasurer's Office sa pag-issue ka mga certification, di dyan natin yung Municipal Agriculture Office, ang atin yung PNP, nga mag-issue. So, one-stop shop na na, hindi na available mismo sa atin. Ang atin yung improvements sa ating livestock market na kulig nga bulig sa atin ng mga livestock racers at the same time sa ating mga buyers. Sa atin livestock racers, halos tanang tulad yung ginadara dito sa livestock market at mabakal. It's because ang mga buyers, damo rin na ganyan yung magkadto sa Leon para magbakal. So, and then, luwas sa Tagalion, damo naman ng mga adjacent municipalities, or iba-iba ng mga provinces sa Gakantor, dito para ibigay lagi ng baka nila. So, mas healthy rin subong ang transaction sa ating livestock market. It's because damo rin ng supply, at the same time, damo naman ng buyer. Okay. So, in terms of sustainability, ang ating local government unit, nag-appropriate ng kang budget para sa maintenance ng operation, kag facilities lang natin yung livestock market. So, that's why, every year may mga development kita makita sa ating livestock market. And nag-focus man ang ating mayor sa mga personnel kung saan diin nag-provide ng batang dyan ng plantilla na mag-operate o mag-handle ang ating livestock market. So we have 5 personnels na na-assign dyan and under sa management kang Municipal Agriculture Office. Yearly, nakanda kami kang assessment together kang ng stakeholders, nakanda kami meetings, paghinunanan with our traders, with our buyers, with our livestock racers, so kung paano mag-improve ang sistema kag management ng ating livestock market. With over 8.7 million pesos in funding from both the Department of Agriculture and local government unit, the Leon LOM now offers organized trading, enhanced security, and modern facilities that ensure fair and efficient transactions. So primarily, ang amon nga office is in charge of the collection of all income related to the auction market. So may mga employees kami, may mga personnel kami nga naka-field dito, kag sila ang nagapang-issue receive sa payments and naga-issue sa resibo or cash tickets sa mga payers or mga clients natin dito sa market. At the same time, kami man ang nag-record ng income, kag nag-monitor ka income, kag kami man ang nag-deposit ka income sa banks natin. So, for auction market, nag-collect kita kang entrance fees sa mga nagasulod ng mga ruminants, minatawag ng gano. And then, nag-collect man kita kang weighing fee. So, kung magamit sa nakakiluhan para magpakilo, nag-collect man kita. Also, yardage and transport fees. So, mag-in and out gani ang mga ang mga baboy or baka, nag-collect kita kang transport fees nanda or transport clearance. And may man kita, ownership, kung magpa-transfer ka, ownership, may ginabayad man. And kung ako magpa-certificate of ownership, kag also magpa-transfer kang ownership, may ginabayad man. So, ang ownership kag transfer, mostly regulated by Bureau of Treasury. So may share si Banwa, may share man si Bureau of Treasury. Sa lang sa transfer of ownership lang ang mga
couples natin. So, firstly, ang sa transparency, what we did was to put tarpaulin nga signage outside in the lawn. No? Kung makakadto ka mo dito, you will see. So, nakabutang dito specifically kung pila ang ginasukot for entrance fees, pila ang ginasukot for transfer, para transparent sa mga pumuluyo kung pila ilang bayad dapat. No, para ma-avoid ang mga overcharging, and also gina-remind din naman ng mga nag-post man kami dito nga always ask for receipt. So this is to ensure na kung ano ginabayad ka mga farmers or mga pumuluyo, nagasulod kita na sa may kang banwa, sa tundo ka banwa, no, para magamit natin sa mga future man yung mga projects. So ang part ng atin ng income sa atin nga auction market is exclusively used sa market na mismo, no? So, why na nag-impon. But part of it, nag-impon na sa general fund sa munisipyo. So, for example, mga entrance fees, kag mga kilo, ang makulat naman din dyan, ginabalik din naman to reinvest sa may auction market natin. And also, aside from that, ang mga pundo nga halin sa national na ma-receive natin, ginaano man natin to improve ang ating auction market. Once a stock is sold, it is transferred to the holding share while necessary documents are processed. Before finalizing the sale, sellers and buyers must complete all required certificates, permits, and clearances. These include the disinfection clearance, animal healthcare certificate, and the local transport permit. Additionally, necessary fees such as the permit fee, municipal business tax, garbage collection fees, and environmental fees must be settled. With all documents and payments in order, the transactions are completed, ensuring a seamless and efficient livestock trading process of the LOM. Behind every thriving livestock market is a team working tirelessly to keep things running smoothly. From ensuring fair trade to helping farmers and buyers connect, the Agribusiness and Marketing Assistance Division of the Department of Agriculture Western Visayas plays a key role in making the livestock auction market a success. So we have different livestock auction markets region-wide, and dalawa sa ating mga auction markets or LOMs are being modernized with the help of the Department of Agriculture, AMAD, BEI, and of course with the help of Japan to KR. Isa na dito yung Leon auction market at isa yung Sibalom auction market sa Antique. So we are regularly conducting progress monitoring ng ating project, given it's a very important trading center for our livestock animals, especially dito sa probinsya ng Iloilo. And as our indicator sa kanilang performance, we are regularly monitoring the transactions, yung volume ng transactions natin sa auction market. We are also coordinating with the AI when it comes to animal welfare. So kailangan natin i-secure na yung mga animals or livestock na dinadala sa ating auction markets are properly proper yung handling. So, isa yun sa ating sinusecure. So, part yun ng ating capacity enhancement sa ating mga management team or staff doon sa LGU Leon. Mayroong tayong allocation when it comes to repair and maintenance. So, kailangan natin i-repair and maintain ang ating system, the facility, because it's a shared facility for our livestock industry players, especially for our farmers. Napupuntahan silang tamang auction market to give them the right compensation and pricing sa kanilang animals. So we're also securing with our AMAD that we're conducting annual assessment and monitoring and planning workshop with our auction markets region-wide. So Leon is really playing a pivotal role when it comes to the livestock industry. So they already established the role as one of the most important trading centers. So, hindi lang Leon municipality or ang nag-tradera. So, neighboring municipalities are coming there because isa sa mga advantage natin, as what I've mentioned, is yung transparency when it comes to the weighing sa ating mga livestock na pinapasok sa ating auction markets.
The Leon Livestock Auction Market is where farmers and buyers meet, ensuring fair trade and sustainable livestock production. Salamat sa mga CDE, sa MAU, sa mga personel dyan, na kung ano may problema sa baka, kung masakit, kung purgahan, kung anong problema naman niya, daw na tawan mga tiaksyon, kaya suportado man da. Kung problema, kaya ang amo niya kani nga, dapat, kaya nga po, nga isa pa pirma naman, agto prinsipyo para sa pulis pitlaga may ada pulis ni kantor ya naman kay para biyay lang for shipment available ti super okay why problema man naman jang baka ti ang tao sige man gapon nga balik ka. As the Leon Livestock Auction Market continues to grow, it remains a pillar of economic resilience and agricultural progress in Iloilo. Through collaboration, modernization, and the commitment to sustainable farming, it serves as an inspiring model for other communities in the country. Sa inyo mga suki na sa mga sa aming programa. Kaya isa, po ang ato na partner alin sa daily information section sa Dian Candelario. Sa imo nga pagpakamyaw, subong nga aga. Ang mga listeners, sa ating mga followers, sa tanan-tanan ng mga farmers sa Lower Western Visayas, pati man sa ating mga fisher folks, sa ating mga agricultural technician, mga farmer leaders, at ating mga agriculturists, municipal agriculturists sa nagkalain-lain ng kabanuhanan sa Western Visayas, maayong aga sa ating tanan. Good morning sa ating Regional Executive Director, Director Binis Harpia, sa duwa ng Tonka Mambo. Anong leisure yan ang Mambo? Guapahon kaya yan. Guapahon, maanyag. Regional Technical Directors, Director Charlene Apelio, and Director Maria Teresa Solis. Sa mga partners natin sa local government units no aton yung mga agricultural extension workers, mga local farmer technicians naton kang farmer leaders, shout out sa inyong tanan no along kita. So yan aton nga topiko subong aga no balaan naton may towards the end sa aton nga program no may isa ka kita ka dinapit bisita no puhon man din. So yan no kag idol gid sa aton nga mga manog mais no kung amigo kinakaidlawan sa aton nga mga mamumuma no nga binigay lang sa district no sa Iloilo. Shout out dali kay Sanen Tumagaysay sa tanan naton nga mga manog mais sa Batwasan Batan. Good morning gid sa inyo no kag Sir Jan, welcome na to no aton nga bisita no malayo-layo ang iya ginhalinan aga pa sa bugtaw Sir Jan o kay ginpukaw sang tiktilaok sang manok ali na no welcome na to sa aton nga program Sir Idol Ray Hinini. Bayad nga aga ka natin tanan no. Ang pagkaraya ako hindi na disbinta sa ganang pamatin mo. Hindi sansan yun nga mga why idea kung anong karaya. Yes. Para maintindihan ninyo, kag hindi ka malibak mula sa ibang nga mangunguma sa mayas magambasa na nga kayaan ganiran sa sordia going to Antique. Pero may one parting ang tawag na sang kayan is palokpok. Hindi ko English ya, Cubs. Cubs. So, parang isa benepisyo sa manong mais sa ibang mga probinsya kag mga kabanwanan. Jogeda Sir Idol no sa imong panamyaw no sa aton yung mga tumalanaw subong aga no Sir Idol ano naman ang istoryahan naton balaan naton Sir Idol approaching na ang first cropping no ang aton nga mga farmer subong nag-ready na gid sa ilang mga talamnan para nga tamnan sa mais no pag before that kita magtanom Sir Idol sang mais balaan naton may mga preparasyon kita nga imuon
specifically no sa paggagamiton naton nga abono no kag amo gid na ang topiko naton subong nga gas radon. Sir James, kay luwas abi sa binhi, kay nakang notisya na masanda, ang mga uma natin na may ara ako nung ginapangatag ng mabinhi, kag mga abuno, kag inang ano na ko nung ginadugang-dugang na mga nakapol-kapol sa mais, miskla sa mais. So, amo na istorya na sa subong. Anong tawag siya Sir Idol? So, amo ni siya ang sabat, no? Ang ginagawa natin subong, na mga apat na may ka-cropping, no? Maglima na kayo subong. Hindi kita madali malipa sa itong epekto sa gira sa diento. Ukraine. Russia, sabihin, ang presyo sa abono na apektuhan siyang nakugid. Okay. Labi rin ang urea. Ang urea, nag-abot sa ibang ng mga ibang nga provinces kuno, mga panua nga layo sa syudad, layo sa sentro, ay nagapanuktok sa 3,000. Iba gani kuno, sobra na. Darada di ang gasto nanda sa howling. Okay. So, bilang sabat natin sa problema ng tuhaw, pati sa mais, amo nga mangita kita sa posible mangin bulig, substitute o kung ano pagit ang madugang natin sa mais nga malisin o kung mapanubuan, mabuhinan ang gasto sa abono kinanglan ang labi na ang urea. Daw maayo inang balita Sir Idol Sir Jan? Yes, sa aton nga ano sa nga pag-monitor man, pwede mo ba i-elaborate sa aton nga mga listeners ang ini nga mga intervention from our officer? Umpisa natin bro sa malawig ko ang istorya Hindi kay gogro mga tunasang oras ng pamilya. Ay, supunan tabi sa sunod Sir Idol kung di na nun madala. Tabo, no? Nga duro, damdam mga meeting, ang ginkanda, no? Pag nagrowa ang mga issue, may na-identify alin sa national office natin, bisan na gani sa mga office of the President and Secretary sa Agriculture, ang paggamit no sa mga substances, sa mga elements na sabihin makaminos no ang among mga tawag nitong biofertilizers. Bio kay buhi nga fertilizer kay bantara microbes o kon mga microorganism na may kapasidad na mag-absorb ka nitrogen, free nitrogen alin sa hangin. Diba? So basically Sir Idol, ang tagaan naton solusyon ang paggamit no sang nitrogen no ang nga kinahanglanon sang aton tanom nga mais no, specifically ang urea nga abono kay tama gid ni mahal. Kag na-highlight na sa James no na ang urea hindi pareho sa una nga may 750 ka o kulang 1,000 may dyan ka rin sa kabag ni urea. Pero natabo ka dyan na tatlo mo kabag ni urea sa una, isa na lang subong. Ay subong, kabos-kabos pa ang bilis ang tatlo kabag. Okay? So, mo ni siya, damo nga rekomendasyon, nagpapamangkot mo kita, may search man, gina-search man sa mga YouTube, Facebook, kung ano diyang mga microorganisms, o mga substances, o ano diyang na pwede magamit. Pwede natin magamit sa mais, no? Kaya ang target natin mais. Naman mais kay mais ang ating nga programa luwas ka dyan ang mais dalok grabe kita magsuyap ka abono urea. So halin ka to nag brainstorming mga istorya nga dapat mag-conduct kita sa techno-demo ang ginatawag namin Participatory Technology Development in Corn Production, PTD in corn production. So, focus kita sa ating region. Wala na ganin tawa natin din importansya panay. Kay panay naman ng taas kung dako nga producer sang mais, yellow corn sa atong region. No? So, sa doon na, Sir, idoging kandak ina nga mga participatory technology demonstration. No? Ang una, batat. Kaya dito sa norte, nga parte kay Iloilo, dito ang source o kung dako ang produksyon sa yellow corn.
So Batad, lapit lang sa mga banwas ng Balasan, San Inicio, Concepcion. Baltak Nuit Deho. So butang balon nga kung mag-demo Limerick. kita sa isa ka banwa, ang klima, microclimate o pang kinanglanon sang mais sa pagtubo, labi ng number one is luwas sa buno ang tawag na itong rainfall. Butang balon, halos pareho ang rainfall pattern kadyang mga kabanwanan sa norte, Iloilo. So amo na siya. So Batad, nagupisa kita dito na second cropping sa nagligat paging na tuig, that's 23. 2023. Okay. Second cropping. Amo man to pag-igo sa ato sa El Nino diri sa region, di ba? Pilipinas sa igo. So dito nabatyagan gyud man na. Dito nag-alam kami kagang iba na buhi namin labo yung palibog bala. Kung paano mabunyagan ang mais dito sa bukid. Importante sila Sir Idol, may bananyo si Sir Samid nga patubo sa buhok. Makatobla kami to sa Webis siya kasi mga ako naman ni Ganget niya. So amo dito no, nag-imbitar man kita sa mga pila ka seed companies nga kada isa sila nag-presentar man sa nabaridad. Sa diin ko no ma-applyan mo lang sa gamay nga biofertilizer. Maga-perform o kung magahulag ni siya na pareho man sa ginbutangan mo sa urea. So mayara nga mayara gid man. Mayara nga ang pagbuhin sa kadamon sang urea nagaabot sa 40%. Ano ang 40%? Butang balon, kung nagagamit sa 10 kasako ng urea, buhinan sang 40%, buhinan mo sang 4, anom na lang. Ay kung magkanto na siya sa kwarta, pila ang presyo ang magbili ang urea abi mga butang naton. Round off na lang para mapos sa itong timpo mahal eh. So 3,000. 3,000 times 6. Apat urea mabugin. Pila Sir Jan. Mildos. 12,000. Pau 12,000 sipang 12,000. Kung lagso mo naman sa tubas na 12,000 mo mga isa na nakatunyada nga mais. Botong balon, nakasave ikaw 4 kasako nga urea. Worth 12,000 pesos. 12,000 pesos. So, sa Sir Idol, no, amo na ang ginhimo, no, nga gin-experimentuhan naton parte na sa aton nga technology demonstration, no, sa aton nga mga cluster areas, no, identified cluster areas aton sa corn. So, napamatud-an, no, kag positibo ang resulta nga pinaagi sa paggamit sang sini nga mga biofertilizer na reduce naton aton nga requirement sa commercial o inorganic nga fertilizer. Sir Jan. Yes, so far sir no, kamusta naman ang response sa mga aton mais when we conducted no sang pila ka mga sa participatory naton nga technology demonstration. Nagtambok na Sir Idol o kung nagtaas sa ila nga patubas? Kay nagbuka man siya. Tapos ang long term na effect na siguro kay may ara nga gulang medyo laya ng bungaya pero ang dahon green gyapon. So mo na siyang gusto na nami ito Sir Idol imuwan silage ang laya nga dahon kay na-harvest na nato ng bunga. Green pa gyapon ang dahon. Isa na sa gina-propose ko sa ipakaon sa kanding division. Oo. Nga value adding na siya. Value adding na. Nakatindo pa ang mais. So may siya ko na ginimo man to sa ako sa balay. Oo. Dan mamuran tinanan daw ko nga sa mo pa lang na stage 1 hectare mo makatao kanimo magatag sa imo sang at least 15,000 nga kwarta halin pa lang sa dahon sang mais nagatindog ngayon kuha mo sa babaw pero ang iyang bunga pwede mo magulang hindi pa magulang. So amo ni siya nga mga gina-recommend ko nga mga researchers sa aton nga research division kay Ma'am Nora Garpa. So amo na siya subong nakita mo namon hindi lang nga may ara nga 40%. May ara man sila gani nga nagpabinturan man nga totally wala na siyang abono gigamit. Pero nakita ko kay mayo mo tama mo mari. Wala na sila nagamit sa inorganic, nagbumba lagi bumbahan na nila sa biofertilizer. Diyan mo to ako komentar. Lingko isa lang ka problema natin, yung nitrogenous fertilizer. Tapos yung total nyo
totally kuha git ang tanan nga inorganic fertilizer, ang chemical fertilizer kuha himbaywan. Hasta ako daw hindi magkwanda, hindi ko conforme daw. Kaya wala mo. Basta hindi mo bunga mo. Hindi magbunga. Tungkol kay ginkuha mo tanan. Pero kaluyan Lord, nagbunga man siya. Kag may gamay lang ang mga points, mga puntos na dapat i-improve natin. Yes. So, ang subject for second trial. Kung i-conduct at to first cropping, sa second cropping, testingan kung ano ang performance niya sa kung first crop, hindi wet season. Ang dry season ng second cropping, so mag-umpisa na siya mga November, pasaka na. So, ako na siya nga, sabihin ko, tilawan na kami, testingan na ito. Ini. So, butalingon siya, Idol, kung positibo ang response niya sa first naton nga cropping, ang second cropping naton nga pag-testing sini, daw validation na finalization na sa naton nga result. So, Idol. So, kung ano ganda ng output. Ano lang epekto niya? Ang patubas, hindi masiling garantiya na sa ginansya. Luwas sabihin nga, hindi na kami pag-consider ang presyo. Ang presyo gawagdan up and down So nga tanong yan ano ang performance mo sa first crop? Sa second crop, nag-click wala. So amo na siya nga, ang ibang galibog-ulo nila, siling. Okay. Pwede na yung mahimo. Nga hindi pwede, nga pwede lang himo o naton. Okay. So may rekomendasyon, isa si Director Number nga, ang management sa tanong, hindi mo magkumparar ang gamay nga area na gikuha ang sample kag ang total nga area ang ipanumani mo. Halimbawa, sa 1 hektarya, nagsampling lang kita, pila lang square meters. Kung square meters, hindi man natin ngambal na daw may pinilian o kung may bias na natin. Umpisa pa lang ang mga farmers o katang mga researchers, kundi nga ibutang naton sa malapad-lapad nga area nga sa diin ang management mo sa imo kung 5 hektarya pareho lang tanan. Pero kung ang 1 hectare ko amo na sing gamay nga porsyon nga para sa sampling daw hindi bisan kami hindi kami komportable nga mag-recommend sa amo na tungkol kay gamay lang area nga mga gin sampulan. Yes. Now may aton nga istorya na subong Sir Jan now pod kay Sir Idol Ray Hinini so ang aton nga tempo sa sining nga episode naton ginakulang na gid Sir Idol mula naton sa sunod naton nga pagpangalagad Sir Jan tagaan naton sang full na gid nga 30 minutos o kun isa na gid ka oras ubos-ubuson naton ang impormasyon halin kay Sir Idol Ray Hinini sa subong bitino naton anay naton nga mga tumalanaw we have been discussing about biofertilizer in application sa aton nga pagtanom sang mais Sir Idol. So sa masunod naton nga pagbalik sa aton nga programa mas mabusit pagid nga mapamangkot naton kay Sir Idol So bantayan sa pagsunod naton nga pagpangalagad Sir Idol sa imo nga mensahe anay subong nga aga sa aton nga mga tabalanaw. Namin, limang po sa James kung ginagitian mo kay sa sunod ako, gahil pag daw pamati kami liwat kayo kumain, hindi ka sa kalboto man. Wala na to na, Sir Idol, damo hindi mahidlaw sa imo, pero kung mag-consultant kasi sa corn, hindi na sila ilawan sa imo. So, mensahe mo sa Idol sa aton yung mga tamalanaw. Mga consultant, hanggang ilasyon. Wala. Ito binatapog. Wala. Sige, kita lang si Sir James. Hindi lang nung sultan-sultan. Kung gusto sila matikatikal. Aram ng Japon. May mga edin to. Hindi mo sa Japon matawag. Ang coordination lang natin sa research. Yes. Yung makita natin. Sa program, naluhay mo sa mga kabataan po dyan sa opisina, may ako, Nabata ko na sa con program na kinanglan paginman nga sa mga binangon, bairong pagkina pala magtalong. So, sige, aral na di ako para sa magmais sa
bilog nga region. Sir Jan, imong parting words no sa aton nga program sa bungad no. I hope bisan sa malipot lang at tiyempo naka-absorb man o kag nakakuha man sang pila ka mga significant nga mga information, especially ang aton nga mga manugmais all over Western Visayas. Kag bantayan sa masunod pagid nga episode sa aton nga programa kay Sir Idol Ray Hinini. Good morning, mayong aga, mayong dayan nga aga sa inyo. Ayan, gagit, no? January 13, 2023, the Department of Agriculture Western Visayas, along with the Organic Agriculture Program and the Bureau of Agriculture and Fisheries Standards, awarded a certificate of accreditation to Aklan Provincial Organic Producers Association or APOPA as an organic certifying body in the province of Aklan. Being accredited under the Participatory Guarantee System, the APOPA performs necessary inspection as a legal entity of DA Bureau of Agriculture Standards. In behalf of the agency, APOPA's core group is responsible to verify that a product being sold or labeled is organic. Magandang umaga. Ako nga pala po si Angel Reyes III. Ako po ay farmer at ako ay ang may-ari po ng Granada Verde Farm na dito po sa Batan, Aklan. Maraming pumasok na mga oportunidad at mga benepisyo sa hindi lang sa akin pero sa mga kasamahan ko dahil nga sa aming pagpursige sa Participatory Guarantee System. Tumulong talaga na mabigyan kami ng financial na assistance. Maliban rin po doon, maraming mga programa na idinaan po sa aming grupo. Mas nagkaroon kami ng lakas na loob na makapadiretso sa aming mga kliyente at sabihin na totoo po kaming organiko. Sa mga kasamaan ko ng mga magsasaka, totoo na mahirap talaga ang farming pero sa umpisa lang yan. Marami na po tayong mga teknolohiya at mga learning na pwedeng maibago natin ang mga lumang tradisyon ng pagsasaka. Pwede mong pagnegosyo ng farming. Lalo na sa organic na pamamaraan na kung saan maliit lang ang iyong ginagasto. Kailangan lang natin makapag-connect at makipag-communicate sa ating Department of Agriculture. In the municipality of Aklan, the APOPA core group certified 2 women organic practitioners who both engage in organic chicken production. Magandang umaga, ako si Abigail Navarra from Puno Katiba nga Aklan. Malaking tulong po yung nabigay ng APOPA sa amin dahil po nakatulong sa aming pamilya, sa self ko at sa environment po. Malaking tulong po yung ibigay ng region sa aming certified na farm dahil po meron silang livelihood na binigay sa amin. Yun po is nakatulong sa aming pamilya at sa self ko at sa environment po. Bihira lang ngayon ang mga kabataan na nagpa-farm dahil yung income daw ay mababa lang. Doon ka sa field, mainitan, parang ayaw na humawak ng mga lupa dahil madumi daw. Di nila alam nga doon yung malaking kita sa pagpa-farming. Dahil pag sa farming ka is hawak mo yung oras mo, wala kang amo na nag-uutos sa'yo. Farming is dyan, enjoy ka, malaki yung kita mo. At sa mga kabataan, sana po ay mag-engage ng pagpa-farming dahil po tayo po ang pag-asa ng bayan dahil po yung mga farming sa ngayon ay matatanda na at tayo ay susunod na magiging magsasaka. Magandang araw sa lahat. Ako si Maricel Barrera Buko. So, sa tulong po ng programa ng DA, malaki pong tulong sa amin bilang magsasaka when it comes to our resources like mga materials po, mga net, mga bamboo, mga nipahat. Malaking tulong po sa amin yung bilang magsasaka at lalong-lalo na po yung incubator na mas mapabilis namin maparami yung aming mga manok. Wala pong dapat space ang kahirapan sa atin kung tayo lamang po ay masipag. Maniniwala po kasi ako na kapag gusto mo umangat sa buhay, kailangan mo magtrabaho. Kung mayroon kang dream or adhikain para sa iyong family, I have to work for it. So, as mother, mataas yung pangarap ko sa aking anak. At gusto ko rin magiging co-partner ng aking asawa. Kailangan ko mag-initiate kung anong dapat kong gawin para mapaunlad lalo yung aming pamilya. So, sa pamamagitan po ng farming, gusto ko rin pong mag-inspire sa ibang mga nanay na kung saan gusto nyo makatulong sa inyong asawa, gusto nyo maangat ang iyong antas ng iyong pamumuhay,
gusto nyo mapatapos ang iyong anak sa pag-aaral, kailangan nyo rin pong gumalaw. Ang aking pong mensahe sa DA family ay taos puso po kaming nagpapasalamat sa inyong suportas, kaming mga maliliit na magsasaka. Ang inyong mga tulong po ay malaking tulong sa amin para mapaunlad ang aming mga pamumuhay. At sana po ay marami pa po kayong matulungan kasi ang inyong pong programa ay napakaganda. Mula po sa akin personally ay nagpapasalamat po ako sa inyong tulong. The increase of women and youth engagement in the field of agriculture is apparent, with a strong intervention of the agency to strengthen the value chain of the food system. Young women highlighted employment opportunities, increase in income, developed skills in organic farming, and overall resilience. Organic farming for Roseanne is not only her source of livelihood, but a way of living at its best. Certified PGS in Batan Aklan, her integrated farm caters to the nearby resorts and hotels in Boracay Island. Hi, hello. Ako po si Roseanne Bautista. Salamat sa DA, sa ATI, kasi yung mga trainings kung paano gawin, yung mga, halimbawa yung mushroom, yung free-range chicken, actually native na chicken, pero yung sa akin kasi is free-range. Sa trainings, talagang madaming opportunities na dumapit. Sa trainings, sa connections, nakikita ko yung mga mas magagaling pa kasi matagal na sila sa farming. So yung knowledge nila, nakukuha ko rin. So dina-download sa amin ng mga bago. Yun yung mga opportunities na hindi makukuha ng iba kung hindi kasama sa grupo. So ang receive ko sa DA is yung for drip irrigation. Ang drip irrigation kasi malaking tulong sa amin para lang din na ma-shift ko yung workers, yung trabaho nila, na makagawa ng mas importanteng trabaho outside doon sa pag-i-irrigate lang ng mga plots. So very thankful naman talaga ako sa DA kasi ang laki ng naitulong nila sa materials. In connection na rin sa natatanggap ko sa DA, talagang magpapasalamat ako sa ATI, sa lahat ng trainings na na-receive namin. So in-encourage ko rin yung mga farmers or yung balak maging farmers sa huli na mahirap siya. Mahirap yung pagiging farmer, especially kung baguhan ka, wala kang idea. Pero pagka nandito ka na, may passion ka sa pagtatanim, may passion ka rin sa pagtulong sa kapwa mo. Kasi once you are an enterprise, once you have a farm like this, makakatulong ka sa community mo in terms dun sa opportunity na nakikreate mo. To be PGS certified organic farmer is an arduous task. Nevertheless, APAPA is greatly honored to be the first group in Western Visayas to complete the endeavor. Forming the group of organic practitioners brought them together in coming up with one goal, which is to become a certified producers, marketers, and develop healthy products that is visible to a bigger market. Embracing farming and agriculture is not an easy decision for any individual or even farmers who may have started in their own right tilling the land. Not even the continuous encouragement coming from the agricultural sector and its leaders that there is money in farming could convince the people easily unless they see it by their eyes and touch it by their hands. Given the lack of wider spaces and the appreciation of better technologies through realistic programs and projects, most of the people and even small-scale farmers are afraid to consider upscaling their small money to invest or start farming. This is where the value of putting up demonstration farms comes in, as in the case of the Aklan Agri-Aqua Demonstration Farm and Training Center, or AAA-DFTC, in Barangay Naluok, Kalibo, Aklan. The facility, which used to be the provincial nursery, upscaled into what it is now after its redevelopment in 2018. It opened to the public in 2020. Today, with the help of the provincial government, they were able to establish 4 high-end greenhouses where high-value crops like melon, bell pepper, broccoli,
cabbage, cauliflower, and lettuce are planted alternately. The Department of Agriculture, through its High Value Crop Development Program, provided the center with a rain shelter and screen house along with drums for water impoundment, garden tools, crates, and a cultivator. The center has also ventured into growing Malaysian mums and chrysanthemum. After a while, the center has produced several high-value vegetables and was able to link with hotels in Boracay. The management of the center is very careful though with their linkages, as they do not want to compete with the farmers who sell their produce in the world-renowned island. Local vegetable retailers are also among their identified clients. The idea of the facility is to become Aklan's demonstration farm, which can provide anybody an idea or inspiration to pursue farming. Today, it is frequented by local government units for benchmarking and students from around the region. It has also become a tourist destination. The Aklan Agri Aqua Demo Farm and Training Center is a government facility which is owned by the provincial government of Aklan. And just like any other government facility, it is dependent on the budget that is allocated by the provincial government. That is why we are not exempt from problems to sustain the operation. Every now and then, we experience problems, and it is better that you have to partner with private organizations. That is why at the Aklan Agri Aqua Demo Farm and Training Center, we have reached out to private institutions who have the same goals and objectives. So that is why we have partnered with Seedworks International Incorporated. It is an international seed company. They have provided us with some of the inputs. We also have partnered with the Aklan Training Center or the Aklan Training Institute. It is a government institution that is also involved in agricultural trainings and productions. We have also an existing partnership with the Department of Tourism as an agri-demo farm. And not only that, we also have an existing relation with Tate Feeds, the premier feed company for freshwater fishes. We do not just maintain greenhouses, we also maintain communal gardens. These are the traditional way of practicing agriculture or producing commodities. That is why for those who would come, they would also have the experience and would be able to witness some innovations that we introduce on communal gardening. With respect to greenhouse, our greenhouses here is not really that technology savvy. What we only have is a greenhouse, a rain shelter, a screen house, and we also adopt drip irrigation and hydroponics. These are not really very expensive. This can actually be financed by any person coming, any OFW who would like to retire and would like to go back to Aklan and start a business, especially on agricultural production. The challenge here actually is not on the physical structure. It's on the skills and talent of the technicians that will run the greenhouses. We are offering for free. Anyone who would come to the center would like to learn how to plant new commodities, new varieties, and we're giving it for free. Our technicians are always available, and we have opened our doors to anyone who would come to the facility. The Aklan Agri Aqua Demo Farm and Training Center serves also as a laboratory for students who are taking up agriculture courses. The center also houses a rice mill, fish ponds for those who are interested in learning about fisheries, food processing facility, dairy box by the Philippine Carabao Center, post-harvest facilities, AI facilities, a dormitory,
and a sewerage treatment facility. It can accommodate people who wish to stay in for a certain period of time and learn more about the technologies in agriculture. The Department of Agriculture has given us infrastructure support in terms of provision of the greenhouses and the processing facility. Naghatag sila greenhouse and nag-establish a processing center para magamit naman sa demonstration farm. The Aklan Provincial Government, through the Office of the Provincial Agriculturist, we are the ones operating and maintaining the facility. We are the ones providing the manpower, inputs, and operations, basically the day-to-day operations and planning and implementation of the programs and activities in the demonstration farm. The main purpose of our demonstration farm is really to encourage farmers, local investors to establish their own farm and to encourage them to plant their own vegetables. And we are glad and fortunate that not only individual farmers but also LGUs have come to our facility and copied or replicated this technology. LGUs, provinces have went here. The Aklan Agri-Aqua Demonstration Farm and Training Center is an example of convergence between a local government unit and a national agency, which, if managed properly, could work harmoniously in delivering the needed services to the people. This is your Department of Agriculture, Western Visayas. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.